prito, ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Racket para sa mga stay-at-home moms. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bang stay-at-home mom na gusto ring magka-extra income?
bakit hindi subukang pumasok sa mga trabahong pwedeng gawing online? Gaya ng mga tutoring, transcribing, pagsusulat ng articles at ang in ngayong vlogging. Sa tulong lamang ng iyong laptop camera o mobile phone at tamang skills, for sure kikita ka dito at the comfort of your home. Bukod pa riyan, syempre hindi mawawala ang pumatok noong kasagsagan ng pandemya na online selling. Pwede mo itong simulan sa iyong pre-loved items. Bakit hindi subukan na gawing for sale ang mga nakalakihang damit at ibang gamit ni baby sa pamamagitan ng online selling platform? At panghuli, pasok din sa mga kumikita kabuhayan ang pagbubukas ng isang sari-sari store o kaya na may pagtitinda ng mga merienda gaya ng no-bake treats, mapa-online man yan o sa labas lang ng inyong bahay. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Father Elmer Pinili. Alas 4:11. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At sa pangalan po ni Miss Thea Petrocarpuz, ito naman si Wina Pearl Hesoro. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes, 24 ng buwan ng Pebrero. Sa ating mga headlines, PNP, AFP at DILG all set na sa seguridad sa ika-4 na pong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Hirit na gawing regular non-working holiday o national holiday ang February 25 isinusulong sa Kamara.
Nasimulang confirmation hearing laban sa dating Pangulong Digong Duterte. Tinawag na historic day ni birthday girl, Senator Risa Hontiveros. Dating Congressman Zaldico Charlie Atong-Ang at iba pang wanted sa batas sa pinasusurrender ni NBA Director Melvin Matibag. Pangambang meron ng military base ang China sa Baho de Masinloc. Pinawi pero posibleng may missiles na sila ayon sa militar. Underwater search sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3 tinapos na. 22 bangkay ng mga pasahero na-recover. 3 naagnas na bangkay na maminero natagpuan sa Mankayan, Benguet. Gas poisoning ang nakitang sanhi ng kanilang pagkamatay. Higit 2 milyong bagong botante nagpatala sa COMELEC para sa barangay at SK election sa November. 3 milyong pasahero tinatayang dadagsa sa PITX sa Semana Santa. Oplan na biyaheng ayos sa 2026 inilunsad. Habang ang vlogger naman na si Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos, inaresto habang kumakain sa isang hotel. Kawawa naman niya aking BFF. Saan ba siya nakulong para madalang kumanlan ng kape? Kape. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. All set na ang nakalatag na security para sa mga kasadong aktibidad sa ika-4 na pong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Kasabay nito ay nagbigay ng direktiba si DILG Secretary John Vicker Remulla sa pulisya na magpatupad ng maximum tolerance sa mga magsasagawa ng protesta bukas. Ayon kay Secretary Remulla, nirerespeto ng mga otoridad ang karapatan ng sinuman o anumang grupo na magtipon-tipon at ihayag ang kanilang mga hinaing. Kung siya sana ay masusunod ay gusto niya ring makilahok sa mga aktibidad bukas, lalo na nasa EDSA na ang 18 taong gulang niya na nasa edad na 18 years old siya nang magtungo rin siya sa EDSA noon. Sa panig naman ni PNP Chief General Melencio Nartates, inatasan na niya mga pulis na maigpit na ipatupad ang maximum tolerance. At sinabi rin niya sa mga pulis na huwag magpapaprovoke. Una rito ay sinabi ng PNP na magpapakalat sila ng 13,000 pulis para magmando ng seguridad at kaayusan sa anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Kaugnay niyan, itinaas na ng Armed Forces of the Philippines ang red alert status nito upang paghandaan ang anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ito ay kahit wala namang umanong nakikitang matinding banta ang militar sa kasadong pagtitipon ng iba't ibang grupo sa Metro Manila bukas, February 25. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, paraan ito para makapaghanda ng deployment ang mga sundalo sakaling kailanganin ng augmentation ng Philippine National Police. Idineklara ang red alert mula February 21 at inaasahang magtatakal depende sa mga kaugnay na kaganapan. Pakinggan po natin si AFP spokesperson Colonel Francel Padilla. So, ibig sabihin yan, naka-standby na po ang ating tropa for any eventuality. So, ang resources po natin, troops ready for deployment if need be po. No? So, augmenting pa rin tayo under the NCR command for this. Hindi sinamantala ang panahon para mabago ang sistema ng politika at demokrasya sa bansa matapos ang unang EDSA People Power Movement. Ito ang sinabi ni dating senador at dating DICT Secretary Gringo Hunasan na isa sa mga architect ng EDSA People Power Revolution sa panayam ng Damdaming Bayan hinggil sa anibersaryo ng People Power Revolution. Ayon kay Hunasan, nagkaroon naman ng mga pagbabago. Pero
Pero naging mabagal ang progresyo nito dahil sa patuloy na parti-partido sa politika. Narito si dating Senador Gringo Honasan. Di ba, kultura, nakaugalian, nasobrahan yung pampolitika. Tinitingnan ko kanina yung mga footages bago nagsimula yung programa natin. No? Parang hindi tayo nalihis dun sa sobrang habulan ng habulan. Lagi tayong pro ganito, anti ganito. Bihira ko marinig yung pro Pilipino. Ngayon, tingnan mo, no? Pro BBM, pro PRRD, pro China, anti-China, pro Amerika. Bihira ko marinig yung pro Pilipino. Sinabi pa ni Honasan na kahit sino pa ang iluklok na bagong leader ng bansa, kung hindi naman magkaroon ng pagbabago sa sistema, ay hindi rin magkakaroon ng maayos na kinabukasan ang bayan. Narito muli si Senator Honasan. Lahat naghahanda na naman sa 2028. Kahit na sino ang iluklok natin sa 2028, kung pareho pa rin yung sistema, hindi maibsan ito mga problema natin. Ngayon, flood control. Ngayon, narinig ko pinag-uusapan na naman. Farm to market. Yan naman ang bagong gimmick natin ngayon. Diba? At siyempre, ayusin natin yung halalan. Inihain naman sa Kamara ang bill para ideklarang regular national public non-working holiday ang February 25 bilang paggunita sa EDSA People Power Revolution. Pinangunahan ni Representative Leila de Lima ang kinatawa ng mamamayang Liberal Party List at Deputy Minority Leader ang paghahain ng House Bill number 8020. Ayon sa may akda, minarkahan ng EDSA ang pagbabalik ng demokrasya at naging daan sa pagbuo ng 1987 Constitution. Tinawag naman ni Senator Risa Hontiveros na isang makasaysayang araw ang pagsisimula ng confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Digong Duterte sa International Criminal Court. Ayon kay Hontiveros, ito ang matagal nang hinihintay ng mga pamilya na mabiktima ng extrajudicial killings sa ilalim ng madugong war on drugs. Pinuri din ni Senator Hontiveros ang kanya'y napakagandang presentasyon ng ebidensya ni Attorney Joel Butuyan para sa kampo ng mga biktima. Para sa senadora, isang magandang pangitain na sumabay ang pagdinig sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution ngayong taon. Narito si Senator Hontiveros. So it's historic that it has started at this time, umabot sa international tribunal, and pinagdadasal ko lang talaga ang isang makatotohanan at makatarungang outcome, lalo na para sa mga pamilya ng EJ case. Nakita ba dito? Si birthday girl na parang gumaganda. Blooming balakay. Blooming, bumabata ang birthday girl Senadora Risa Hontiveros. Samantala, pinasusurrender ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag sa lalong madaling panahon sina dating Congressman Zaldico, gaming tycoon Atong Ang at iba pang malalaking personalidad na wanted sa batas. Sa ambush interview, sinabi ni Matibag na kung hindi sila susurrender ay gagamitin na ng Bureau ang buong pwersa nito para madampot sila. Pakinggan po natin si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Dapat managot yung mga kailangan managot. At kung wala naman silang kasalanan, dapat wag din naman silang ma-prosecute. Alam naman natin ngayon yung social media, wala pang kasalanan na kukonvict sa social media. So just to be fair, parehas ng panawagan dati ni Director Juan, sumuko sila dapat at harapin yung batas na kailang kinasasakdalan. Pero kung hindi sila susuko at merong prosesong ibinigay ang korte, we will use the full force of the National Bureau of Investigation to go after them and to get them para managot sila. Tiniyak ni Matibag na manunungkulang siya batay sa mandato ng NBI, hindi dahil sa personalidad na naglagay sa kanya sa posisyon. Naniniwala ang direktor na kabilang sa mga nagustuhan sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malinis niyang track record. Malinaw umano ang utos ng Pangulo na panagutin ang mga kriminal kabilang ang mga sangkot sa flood control scandal at ilapit pa sa publiko ang Bureau.
At tinaningan ni NBI Director Melvin Matibag ang mga NBI agents ng 2 hanggang 3 linggo para magpakitang gilas sa kanilang performance at mga accomplishments. Sabi sa DZRH News ni Director Matibag, re-reviewin niya rin ang records ng bawat isang ahente ng NBI na magsisilbing batayan ng posisyong kanilang hinahawakan. Pero wala pang plano ang bagong direktor na agad magpatupad ng balasahan. Ayon kay Matibag, 3 tao lang ang bitbit niya sa NBI dahil naniniwala siya sa mga nadatan niya sa bureau. Gayunpaman, hindi raw niya palalampasin kung sakaling may mga maling gawain ang kanyang mga tauhan. Dating Secretary General ng PDP Laban, ni dating Pangulong Duterte, si Matibag, na iginiit namang walang kaibigan o kapapartido sa mga sabit sa anomalya, katulad ng mga nadawit sa flood control scandal. Sa iba nating balita, pinawi ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang pangamba na baka nakapagtayo na ng military base ang China sa Panatag Shoal o Bajo de Masinloc. Kasunod ito ng pahayag ni Philippine Ambassador to the US na si Jose Manuel Romualdez na nakaposisyon na ang missiles ng People's Liberation Army sa mismong bukana ng Luzon. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, wala silang namomonitor na konstruksyon sa common fishing area. Pero aminado si Trinidad na semi-permanent na ang presensya ng Beijing sa inaagawa na teritoryo sa loob ng exclusive economic zone ng Maynila. Kung may mataas man umanong tsansa na sa binanggit ng diplomat, malamang ito ay ang missile systems na maaaring ikarga ng mga warship ng PLA. Pakinggan po natin si AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. It is safe to assume that warships would be armed with different missiles. So missiles aboard warships could be also the same. That could have been what the good ambassador was referring to. Their presence in our EEZ, their illegal presence, is not only limited to Bajo de Masinloc, but even the other features in the West Philippine Sea. They have a semi-permanent presence already in the West Philippine Sea and in Bajo de Masinloc. Ni Trinidad na nakakapasok pa rin ang Pilipinas sa Bajo de Masinloc at kaya pa nitong suportahan ang mga mangingisdang Pilipino. Samantala, inilatag na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mahakbang ng Pilipinas sa ASEAN Editors and Economic Opinion Leaders Forum ngayong araw. Dinala ito ng mga senior policymakers, global investors, at influential media figures kung saan nagsilbing host ang Department of Trade and Industry. Layunin ng pagtitipon na manawagan sa mas malalim na regional integration, mas mabilis na pagdaloy ng pamumuhunan at future-proof sa Southeast Asia. Ibinahagi rin ng Pangulong Marcos ang mga reforma ng kanyang administrasyon at ginagawa hakbang para mapalago ang ekonomiya ng Pilipinas. Narito ang Pangulong Marcos. The Philippine economy, what we have tried to do, of course, is that, in my view, one of the most important elements of that, well, political stability, of course, is at the very heart of it. But more than that is we have to change the ways that we do business. Now, we have been talking about the global economy for a very long time now. And certainly, it is very much the case. Kaugnay niyan, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Agriculture na pabilisin ang pamamahagi ng mga farm input sa mga magsasaka sa buong bansa. Ito ay matapos idulog ng mga Irrigators Association ang paulit-ulit na pagkaantala ng supply ng mga binhi, pataba at pesticides sa ginanap na 2026 NIA General Assembly sa Quezon City. Tugon ng Pangulo, dapat nang i-decentralisa ang sistema at hindi na lang dapat
nakadepende sa iisang lugar ang supply chain. Mas mainam anya kung bago pa man magsuplan ang planting season ay nakaimbak na ang mga ito sa iba't ibang rehiyon para mapabilis na maparating sa mga bukirin. Pakinggan po natin si Pangulong Marcos. Agahan ninyo ang bili para pagdating ng panahon ng planting season ay nandiyan na, hindi na aantayin na bibilhin pa lang, dadalhin pa lang dito sa Pilipinas, kung imported pa, dadalhin pa sa lugar na kung saan nangangailangan, ilang buwan yun. Tapos, yung seedling production, gumagawa na po tayo ng mga iba't ibang seedling production sa iba't ibang lugar. Personal ding ininspeksyon ng Pangulo ang NIA Command Center para tiyakin ang maayos na daloy ng irigasyon sa mga sakahan. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Aba, ang katangian ng dapat magiging susunod na presidente ng bansa, inilatag na ng Pangulong Marcos. May napili na ba kayo, Mr. President? Samantala, anti-political dynasty bill matapos abrobahan sa committee level ay niakyat na sa Senate plenary. At nagpakalat ng pekeng medical records ng Pangulong Marcos. Kinasuhan na ng NBI. At iba pang kaso ng aking best friend, BFF, na si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. Abay patuloy na sinisilip ng PNP. Saan ba kinulong Edniel? Ayan. Sabagay, available naman yata yung kanyang kaso ha? At good news ang ating kababayang tennis star. Alex Ayala umangat na sa number 31 sa WTA rankings. Ang galing. Ang detalye na mabalita niya sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Aba, Kuyang Larry Francisco. Aloha. Alas 4:30. Ang oras. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. MBC Milliones. MBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung ating titignan, natural o likas na sa atin ang sumulat. Bata pa lamang tayo ay tinuturuan na tayong sumulat upang mas madali nating masabi ang mga gusto nating sabihin at syempre upang matuto na rin. Ngunit sinasabi ng mga eksperto, ang simpleng pagsusulat pala ay isa na ring matatawag na therapeutic activity kung saan isang paraan para ito para mailabas ang ating stress at paraan rin para alagaan ang ating mental health. Sa pag-aaral ni Madeline Schoffel at mga kasama nito, sa 76 na family participants, 85% ang nagsasabing nakatutulong ang pagsusulat sa kanila upang matanggal ang kanilang stress at 59% naman ang nagsasabing itutuloy nila ang gawaing ito. Ayon naman kay Dr. Sarah Benz, isang occupational therapist, may 4 na pangunahing benepisyo ang makukuha sa pagsulat at paggawa ng journals. Una, ang pagsulat o paggawa daw ng journal ay maaaring makatulong sa paggamot ng ating depression. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagsulat partikular sa pamamagitan ng expressive writing ay makatutulong sa pag-alis o bawasan ang sintomas ng iyong depression. Pangalawa, sa paraang pagsusulat ng mga positibong aspeto mo, pagsulat ng iyong kwento at past experiences, at pagbuo rin ng mga positibong pananaw mula dito, ay maaari na bawasan ang sintomas ng iyong anxiety. Ito ay tinatawag na positive affect journaling. Pangatlo, ang pagsusulat at paggawa ng journal ay maaaring bawasan ang sintomas ng may mga post-traumatic stress disorder o PTSD o yung mga taong may mga traumatic experiences at iba pang mental disorder. Panghuli, maaari rin itong i-improve ang ating tinatawag na self-distancing o ang abilidad ng isang tao na makapagmuni-muni mag-focus sa mga nakalipas na mga emosyon, labis na iniisip at pangyayari. Pagbibigay din naman ng mga eksperto, maraming pamamaraan para maging epektibo ang iyong pagsusulat. Ngunit nakadepende pa rin ito sa compatibility ng coping mechanism ng isang tao. Kaya naman, sa simpleng pagsusulat ng ating journals, mas matututunan nating i-appreciate ang ating sarili at success sa ating buhay. Mailabas ang ating mga saloobin na hindi natin kayang sabihin at maging instrumento rin ito upang tayo ay manatiling emotionally stable. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms.
Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy new kalat berry blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy new kalat berry blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahag. Para sa Miss Wina. 4:40 ng hapon. Standby sa ating mga reports. Standby Leta Narciso. Standby Edniel Parosa. Ayan, nasa na aking BFF. Ayan. Ba't yun naman kinukuy yung aking BFF? Kawawa naman Inaaway nila siya. Lakay. Kawawa naman. Nga naman. Sasabihan pang hindi gwapo. Pag ikaw ba Lakay sinabihan ng hindi gwapo? Sabi ko, thank you. At bago ang mga balitang yan, siyempre abay para maganda ang araw natin, makapagpaligaya tayo ng ating mga kababayan. Masugid nating taga-subaybay. Abay, mamigay muna tayo ng aginaldo sa ating DZRH Malakas Aginaldo Promo dyan sa Pasay City. Ito na ang ating winner sa Malakas Promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Ito na ang Santa Claus ng Bayan. Si Ninong Nochekakas nasa Barangay 192 Pasay City. Ninong Noche, ayan, sino ang bibigyan mo ng aginaldo ngayon? Lakay Wina Perla, live tayo ngayon na malapit dito sa may domestic road, Barangay 192 dito sa lungsod ng Pasay. Isang habal-habal kanina, Lakay, nagulat. Nahuli natin. So, nakita. Kala ko kanina Siguro nakichismis yan kay Leo Marcos Mangusin. Nagulat nga daw siya Lakay Ito Okay, huli ka pero walang kulong. Ayan. Tinatakot mo naman si Kuya Ayan. Kulong, pinabahan Nagulat siya kanina Lakay Okay, anong pangalan ni Kuya Pogi? Ano pangalan mo, Kuya? John Malik Jr. John Malik Jr. Taga saan po kayo? Caldera 1. Hindi, probinsya. Iloilo po. Iloilo ka gali? Hindi niya kailangan ng pira. Alam mo mga Ilonggo to. Ang pira, hindi lang pinapiko, ginabuldos pa to. Pero sang una, Lakay. Sang una, pero karon ay na. Doon daw, pero ngayon wala na. Sige, bigyan mo ka agad na ng premyo, aginaldo. Ibigyan ka na kagad namin ng 1,000 na peso na.
Yan, ano ko rin ha, pang dagdag income dahil habal-habal siya lakay. Mhm. Medyo matumal na yung biyahe. Pasahero, Umulan na. aha. Oo. At hindi lang yan ha, dahil huling-huli ka pero walang kulong ha, hindi katulad kay Francis Leo Marcos. Kay kulong. Ito naman yung MX3 package namin. Ayan, hindi lang yan. Dahil bukod dito sa panonood mo sa iyong cellphone, medyo malabo Hindi ko makita ang mukha ko dyan. Aha. Okay. Bigyan mo ng radyo. Pakikinig naman ng radyo, yung video mga component, hatid sa inyo ng Astron. Dahil ganyan magpahal yung Astron. Mapipila ito sa inyong suking appliance store. Okay, hindi lang yan. Pero ka pang pampulutan. Inom ka ba? Habang naghihintay ng pasahero. Dalasan mo yung minsan. Eto, may pumpulutan ka, bangos na kayo Masarap yan Tinikman ko talaga yan Ako na mismo magsasabi, masarap yan. Hindi na tinapang... Mula kay Ninong Richard C. ng Regal Snack Foods. Yes, oo. Aba, nagreklamo pa siya lakay. Bakit? Dalawa pa Dalawa pang ano? Bakit isa? Ano masasabi mo sa DCRH? Maraming salamat po. Yan, kay Sir Dio. Oo. Lagi pinapanood siya. Oy, maraming salamat. Kuya, magkano kinikita mo sa isang araw sa pagpapasada? Magkano daw kinikita mo? Sa 300 to 500. 300 to 500. Ayan. Matungal. Ayan. Walang pasok masyado. Okay, nga Rud. Kuya Jun, maraming salamat at congratulations. Salamat, Kuya Jun. Okay, para naman sa mga gusto manalo ng 1,000 pesos, manatiling nakatutok sa DCRH. Malay nyo naman kayo na ang susunod na winner dito sa aming DCRH sa Malakas promo dahil dito sa MX3 dito kami pili. DCRH sa 27, natika ka sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Muchas gracias. Buenas tardes. Dito sa DCRS po, araw-araw Pasko. At Miss Wina, ayan, sino naman ating susunod na winner sa ating Kring-Kring Panalo Promo? Kring-Kring. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Para sumali, bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kling-kling na! Maraming salamat, Ninong Sherwin. At dahil kababayan mo ito, Miss Wina, ayan, ikaw na ang magtanong kay ate. Ayan, malayo-layo tayo ngayon, Lakay. Dahil tayo ay nasa Bicol Region ngayon, dyan sa Camarines Sur. Diyos marhay na hapon, Ate Lorena Delica. Marhay na hapon po, Ma'am Wena. Wow, naimbaga malam. Marhay na hapon po. Kamusta, ate? Napili. Okay lang po. Ayan. Nanonood po ako. Sige, ikaw na magtanong, Wina. Ano to, Lakay? Bicol na? Sige, kausapin mo sa Bicol. Ayan. Ate, Tagalog, te? Opo, boundary lang po kami ng Camarines Sur at ng Bicol. Boundary pala, Lakay. Tagalog pa rin naman siya. Sige na, ate. Hindi na natin patatagalin pa to, ate. Isang tanong lang para manalo ka ng 500 pesos. Ano ba ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas na iyong pinakikinggan? Walang iba kundi DZRH. Galing talagang kababayan mo, Miss Wina. Congratulations. Hey, thank you po, Sir Deo. Maraming salamat. Congratulations sa ate Lorena Delica mula sa Camarines Sur. Thank you so much po. Welcome, ate. Diyos ang mabalos. At hatawin natin ang mga reports. Unahin natin ang report mula sa Malacanang. Aba, ang Pangulong Bongbong Marcos inilatag na ang mga katangian ng dapat maging
susunod na presidente ng Pilipinas. Aba, Miss Let, meron na ba siyang i-endorso sa mga darating na araw? Ngayong nagdeklara na ang VP Inday Sara Duterte Carpio. Ayan. At anong katangian ang gusto niya? Parang katangian din ba ng presidente na gusto ng dating Pangulong Digong? Wala pa akong nakita na new crop politicians dito sa ating bayan. Frankly, wala akong nakita. Wala akong nakita na pwede talagang maging presidente. Alam mo, sa totoo lang, presidente ka, hindi ka marunong pumatay at takot ka mamatay, ay huwag ka na mag-presidente. Walang mangyari sa bayan. Kung puro utos ka lang, in the end, ikaw pa yung kontrabida. Ikaw na yung gumawa para ikaw talaga ang bida. Same ba ang katangian na gusto ng Pangulong Marcos, Miss Let? Ano ang sabi niya? Miss Let mula sa Malacanang. Parang iba doon lakay. Iba ba? Hindi sila pareho lakay. Ayaw niya yung presidente dapat marunong pumatay at handang mamatay. Ayan, Iba ang sinabi ng presidente lakay. At binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan na nauunawaan ng isang leader ang takbo ng ekonomiya at nag-iisip kung paano mapabubuti ang estado ng bansa. Sagutin ng Pangulo ng matanong kung ano dapat ang makatangian ng susunod na Pangulo para maipagpatuloy ang mga nasimula ng kanyang administrasyon. Sa ASEAN Editors and Economic Opinion Leaders Forum, sinabi ni Pangulong Marcos na dapat may alam sa ekonomiya ang susunod na presidente dahil ito ang kanyang magiging gabay sa paglikha ng mga trabaho, pagpapabagal ng inflation rate at pagtiyak ng food security. Dapat din anyang may kaalaman ang susunod na Pangulo kung paano susuportahan ang mga Pilipino para maging produktibo, pupondohan ng edukasyon at titiyakin ang maayos na kalusugan ng taong bayan. Ayon pa sa Pangulo, isang leader na hindi iniisip ang politika kundi isang nation builder na nakatuon ang atensyon sa ikabubuti ng bansa at tunay na may pagmamahal sa mga Pilipino ang dapat na maging susunod na presidente ng Pilipinas. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Those are the kind of people that you need, that we need, are the people who actually are thinking about not politics, but how to make the country better. We need to have nation builders, people who want to make the Philippines better, people who actually love the Philippines and love Filipinos and want to make things better. Sa tanong naman kung mayroon na ba siyang nakikitang pwedeng tumakbo bilang Pangulo, sagot ni PBBM, mayroong magagaling sa kanilang trabaho na pwedeng maging presidente pero hindi pa daw na i-endorso ang mga ito sa ngayon. Lakay? Cabinet member ba yan, Miss Let? Hindi na sinagot lakay. Hindi na sinagot? Oo, pero sinabi niya na may mga kinakausap, may mga tumatanggi. Ayan. Pero kung sino-sino yung mga yan, aabangan natin. Kailan daw niya sasabihin? Hahanap siya ng timing lakay. Pero timing is everything. Yung sabi niya kanina. Pero parang nakikita ko, parang cabinet member ang kanyang i-endorso Oo, mukhang yung tinutukoy niyang sino ba mahuhutay lakay sa kanilang trabaho sa mga miyembro ng gabinete. Mukhang nagkaka-idea tayo. Tingnan natin kung mataas ang rating sa mga isasagawang survey. Tama lakay. At baka kaya hindi pa rin binabanggit ng Presidente lakay. Pagkasabi nga hindi pa napapanahon kasi. Ayan. Bata pa ba yan? Ayan. Walang clue lakay. Pogi ba yan? Okay nga, Rod. I-describe ka lakay. Teka muna, wala ba announcement ang Malacanang kung gagawing special holiday ang bukas? February 25? Oo, wala na kasi nauna na yung deklarasyon na special working day bukas. So, kahit may mga rally sa EDSA bukas, magtatrabaho ang presidente. Ano schedule niya bukas?
Wala pa sa ngayon lakay. So, abangan natin mamaya kung maglalabas ang Malacanang kung anong schedule ni Presidente bukas. Gusto niya, samahan natin, Miss Wina, Miss Let. Ayan, kasi kami ni Wina pupunta bukas sa EDSA dahil andon ang paborito naming banda ng Ben and Ben. Updated ka talaga lang kayo sa Ben and Ben. Hindi lang yan, andyan pa ang Lola Amor. Ay, Ayan, andyan pa ang Bini. Ayan. At saka Viva Max. Ayan. Hindi kasama. Walang ganun lang kayo. Hindi ata pwede yan doon. Ayan. Okay nga ron. So, siguro magmamonitor ang presidente bukas. Ayan. Alalakay. Ayan. Abangan natin. Sige. Okay nga ron. Maraming salamat, Let. Balik sa inyo lakay at Miss Wina. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Abay, akala ko pareho sila ng dating Pangulong Digo na ang katangian na isang presidente ay dapat ay marunong pumatay. Ayan. At handang mamatay. Wala pa akong nakita na new crop politicians dito sa ating bayan. Frankly, wala akong nakita. Wala akong nakita na pwede talagang maging presidente. Alam mo, sa totoo lang, presidente ka, hindi ka marunong pumatay at takot ka mamatay, ay huwag ka na mag-presidente. Walang mangyari sa bayan. Kung puro utos ka lang, in the end, ikaw pa yung kontrabida. Ikaw na yung gumawa para ikaw talaga ang bida. Report mula sa Kamara, Miss Wina. Impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte handa ng dinggin ng House Committee on Justice. Ang buong detalye sa report ni RH12 Milky Rigonan. Milky? Wina at sakay, sisimulan na sa susunod na linggo ng House Justice Committee ang pagtalakay sa 4 na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kay Batangas Representative Jervil Luistro, chair ng komite, sa March 2, 3 at 4 ang schedule ng inisyal na pagtalakay sa 4 na impeachment complaints laban kay VP Sara. Sabi ni Luistro sa pagtukoy kung meron bang sufficiency in form and substance, ang pagtalakay ay kada complaint at sa bawat complaint tatalakay ng kada ground for impeachment. Kaya kung merong 5 grounds para sa 4 na impeachment complaints, kabo ang 20 grounds ang pag-uusapan at dahil dito, tinaya ni Luistro na magiging mahaba ang proseso. Dagdag pa ni Luistro, handa ang komite na magdaos ng hearing kahit pa nakareses ang sesyon. Narito si Batangas Representative Jervil Luistro, chair ng House Justice Committee. Again, because this is a very important process, sabi ko nga, this is an extraordinary power that was given to the sovereign Filipino people, no? To impeach high-ranking public officials. We do not want to delay impeachment proceedings, no? So initially, I wish to advance that we are inclined to continue the hearing even during recess. Ang naging pahayag ni Representative Jervil Luistro, ang chairman ng House Justice Committee. Ako si Milky Rigonan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigonan. Standby Raymond at Paz, standby Giselle Ricafort, standby Edniel Parosa. Nagpiyansa na ba aking BFF? Ayan. Swerte siya at hindi holiday bukas. Ayan. Standby sa ating mga reports. Oras, Miss Wina. 4 na minuto na lang lakay, alas 5 na ng hapon. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Report mula sa Senado, pero bago ang report ni Raymond, bati mo natin ang happy birthday si Senator Risa Hontiveros. Hi Senator Risa, happy birthday po. Ayan, February din pala kayo ma'am. Ayan, kulang-kulang din pala kayo. Pero blooming kayo ma'am ha. Ayan, mukhang in love kayo ha. At of course, happy birthday din ang ibang mag-birthday ha. Ang kuyang retired Police Brigadier General Moy Pagaduan ha. Ang kanyang blowout from Nueva Ecija nakarating sa Soto Street ha. Pasay City, ayan. Yan ba yung kanina lakay? Yes, wow, maraming salamat po. Happy birthday. Maraming salamat sa pa-breakfast mo, Kuyang Moya Pagaduan, ang onion magnate ng Nueva Ecija. Ayan. At incoming worshipful master, ayan mga brethren ha, si Kuya Moy, General Moy Pagaduan ha. Nag-iimbita sa kanilang public installation sa February 28, abay sa Sabado na ha. Ang SEPA Lodge, Masonic Lodge number 453. Ayan. Public installation nila sa Nueva Ecija. Ayan, sa Sabado, ang incoming worshipful master, General Birthday Boy Moy Pagaduan. Senior Warden, Attorney Romar Camri. Junior Warden, Alex Guerrero. Secretary Kuyang Ken Malang. Treasurer Ruben Rayo. Auditor Kuyang Joey Grospe at Harmony Officer, aba, lupit nyo naman ano ha? Mayor, ang Harmony Officer, Mayor Ricardo Padilla. Ayan. Happy birthday Kuyang Moy at batiin na rin natin ang happy birthday si very worshipful tumakbong junior warden ito junior grand warden ha. Si Kuyang Undersecretary Glenn Matthew Baggaw ng Department of Health. Ayan. Future Health Secretary yan. At happy birthday din kay Kuyang Liem Malabanan, kay Paeng Garcia at Kuyang Jaime Olivares.
At happy birthday din kay dating governor, dating congressman, dating secretary Arthur Yap. At si Madam Pinky Tobiano. Aba, ang celebration nila kahapon sa may Gloria Maris Green Hills. At happy birthday din kay Director Kuyang Mata Malenab ng Region 2 ng DPWH. Kay Tights Talisayon, binabati ni Lito Palapag. Kay Noble George De Jesus. Kay Kuyang Lieutenant Colonel Harold Tosino, murahay Kuyang Aman Tosino. At happy birthday din kay Rodelito Budeg Fuentes ng Angono Rizal. At binabati natin itong mga balikbayan na Miswina, ha? Pagdating sa Pilipinas, pakilagay nga sa DCRH. Ayan. Gusto kong marinig sila kay. Ayan. Si Bossing Alberto and Mercy Magpok. Ayan. Ang mga in-laws ni Kuyang Adrian Araneta. At binabati natin si Kuyang Robin Go ng Kutang Batmasonic Lads. Ang most requested musical director sa mga public installations ng mga Freemasons. So good morning, good afternoon Kuyang Robin. At eto na ang mga reports mula sa Senado Anti-Political Dynasty Bill. Inaakyat na sa Senate plenary matapos maaprubahan sa committee level ayon kay birthday girl Senator Risa Hontiveros. Raymond, please come in. Mayor, nakakuha ng sapat na suporta ang Anti-Political Dynasty Bill mula sa mga miyembro ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, kaya inakyat na ito sa Senate plenary. Ito ay kinumpirma ni Senator Risa Hontiveros bilang chairperson ng komite. Sa ngayon, nakakuha ng 12 firma ang committee report. Sabi ni Hontiveros, sa inaprobahan nilang bersyon ay hanggang sa second degree of consanguinity ang abot ng pagbabawal kaliwas sa gusto nitong hanggang sa fourth degree. Ang second degree tumutukoy sa magulang, kapatid at anak, lihiti mo man o hindi, pati ang mga hindi kasal, ngunit nagsasama sa isang tirahan, anuman ang kanilang kasarian. Ipagbabawal na magsabay-sabay o magkakasunod silang hawak ng posisyon sa national at local position, ganun din sa party list. Paliwanag ni Hontiveros, nagkasundo sila sa second degree para mas practical at mas madaling maipasa. Aminado ito na maaring punahin nila na mas malabnaw ang bersyon ng Anti-Political Dynasty, ngunit ang mahalaga ay may pagsimulan na maaring ipatupad sa 2028 election. Narito si Senator Risa Hontiveros. Main arguments for the second degrees, one is, at least for the very first anti-dynasty, political dynasty bill na inutos ng Konstitusyon way back in 1987, it is a first step. At kapag inimplement ito fully and well ng COMELEC, kasi ang bola papasa na sa korte nila to implement this simula 2028. Ayun pa pala yung isang salient feature. This will be implemented starting in the next election. Pag nagawa iyan, it will shake things up at the local level. May ilang mga pag-aaral or at least isang pag-aaral na nagsabi na kung kahit to the second degree lang ang maipasang unang anti-dynasty bill, ay pwedeng umapekto sa mga 30% na mga dynasties on the ground. And walang nagpipigil sa mga susunod na kongreso mag-file ng mga dagdag na bills batay sa unang karanasan natin para i-amend o palakasin ang Kanina lang sponsoran na ni Senator Hontiveros ang panukalan. Co-sponsor si Senador J.B. Hercito at Senador Robin Padilla. Ito si RH1 kay Raymond de Paz para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond at Paas. Bakit parang bumabata at lalong gumaganda parang ang... kanina mo pa yan lakay sinasabi. Naka-inlove ang beauty. Happy birthday, Senator Risa Hontiveros. Report mula kay Giselle. National Bureau of Investigation kinasuhan na si Jack Argota dahil sa umano'y pagpapakalat ng pekeng medical records ni Pangulong Marcos. Ang buong detalye sa report ni RH15, Giselle Ricafort. Giselle?
Inireklamo ng National Bureau of Investigation ang vlogger na si Jack Argota dahil sa umano pagpapakalat ng peking medical record ng Pangulong Bongbong Marcos. Sabi sa DZRH, NBI spokesperson Palmer Malyari, cyber libel at unjust publication complaint yung inihain nila sa Justice Department. Mag-aalas 3 ngayong hapon na magtungo yung mga taga-NBI Cybercrime Division sa tanggapan ng DOJ para ireklamo si Argota na kamakailan lamang lumutang naman doon sa bureau matapos siyang ipasabpina nito. Una na niyang iginiit na wala siyang kasalanan at umira lamang daw yung bugso ng kanyang damdamin sa pagpo-post na inakala niyang legit. Tinawag ni PCO Undersecretary Attorney Claire Castro na posibleng bahagi ng destabilisasyon laban sa administrasyon ng kumalat na peking medical record ng Pangulo. Kamakailan lamang inireklamo rin ng NBI ng cyber libel na dating broadcaster Jason Sa at vlogger na si Eric Celis dahil sa kaparehong aligasyon. Ito si Giselle Ricofort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Giselle Ricafort at bago ang report mula kay Edniel Parosa, abay batin pa natin happy birthday si Kuyang Kevin Bulayungan. Ayan, binabati ni Kuyang Doming De Asis ng Cagayan. At sa report ni Edniel Parosa, Wina, ikaw na lang magbasa. Alam mo naman nasasaktan ako pagka inaapi ang aking ang aking BFF. Ayan, basa please. Ayan. Philippine National Police patuloy na sinisilip ang iba pang kaso versus best friend nila kay Deo Macalma na si Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos. Ang buong detalye sa report ni RH52 Edniel Parosa. Lakay at Tawina, nagmistulang away sa isang reality show ang sagutan ng dalawang vlogger na sina Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos at Mark Jason Warna Colahewa alias MG sa loob ng Camp Crame ngayong hapon. Nagarap kasi ang dalawa ng arestuhin ng CID GC Mangusin dahil sa 12 counts na unjust vexation na inisyu ng Parañaque RTC Branch 294 at nagugat mula sa reklamo ni MG. Ayon sa kaaway ni Mangusin, kinasuhan niya si FLM dahil sa kanilang naging iringan sa social media. Pakinggan natin sila. Pinayupak ka. Okay, no problem. Haharapin ko yan. Naunahan lang ako eh. Pangit ka kasi. Naunahan lang ako. Pwede pala yan unjust vexation ganito na kay media. Pwede pala yan. Pero bukod sa naturang warrant, sinabi ni CIDG Director, Police Major General Robert Alexander Forico II, sinisilip pa nilang ibang atraso ni Mangusin. Batid ng PNP ang mga sumbong na umano'y panggagancho na inaakusahang bumiktima sa mga overseas Filipino worker. Sa katunayan, hawak na umano ng anti-fraud unit ang naturang complaint, maliban pa sa ibang iniimbestigahan gaya ng peking passport at birth certificate, maging paggamit ni Mangusin ng mga uniforme ng polis. And we are encouraging also yung mga complainants to please come forward and dito sa CIDG. We will be entertaining yung any reklama na itutulog ng mga affected na biktima. Ayaw mang magkomento sa simula, hindi na rin napigilan kalaunan ni Mangusin ang maghayag ng sama ng loob sa naging trato sa kanyang tila katulad aniya ng sa isang mamamatay tao. Ngayon yung laban namin ni Bakagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Ako ho unang nagsampa, ako unang nawaran. So unjust vexation lang kung ipahayaan niyo ako sa buong Pilipinas, grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niya marami ko inistapa, 2020 pa lang, ang dami na nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo kahit isa. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, ganito, nakesyo ako daw ay nagmura kay ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa isang general. Para ka! Bailable ang kaso ni Mangusin na ngayon ay nasa CIDG dito sa Camp Crame, halagang 120,000 pesos. Sinasahan natin na magpapile o magsasubmit ng bail, pero sa ngayon ay batay sa ating latest information ay wala pang paggalaw mula roon sa kampo ng vlogger na si Norman Mangusin. Ako naman si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wow, ano aking BFF mo? The road is long. Maraming salamat Edniel Parosa. With a man 120,000 kayang-kaya yan. Kayang-kaya yan. Tawag ka lang daw po kay Lakay.
Magbayad lang si Manny Pacquiao ng kanyang utang eh. May utang sa'yo lakay, si Manny Hindi, Pacquiao? si Manny Pacquiao may utang daw sa kanya. May utang sa kanya. Iba talaga aking BF eh. Iba ang arrive. Ayan. Kawawa naman lakay. Ayan, oh. Kung hindi makapagpiyansa, di dadalan ko na siya ng kape mamaya. Bukas, lakay, Bukas, pang breakfast. Ayan. He ain't heavy. He's my brother. At yan ang kabuuan natin palatuntunang break time. Pero sabi ng ating business correspondent Mr. Michael Ismaygay, nagsara ang palitan sa piso sa dolyar sa piso Miss Wina sa halagang 57 pesos and 75 centavos. Antabayan po ang report ni James Galangke, si Millie Borja at Angelica Cosme sa susunod na palatuntunang mga balansyadong balita ni Henry Uri at Miss Kay Karen Ovyong. Ako po si Daya Makalma. At sa pangalan pa rin po ni Miss Thea Petrocarpuz, ito naman si Wina Pearl Hesoro. Oras eksakto. Alas 5:12. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing